balita sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Isang oras na discussion tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal, and this evening sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang internist at diabetologist na nagtapos sa UST College of Medicine. Siya rin po ay consultant sa De Los Santos Medical Center. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Limuel Takayaw. Good evening, Doc, and happy weekend. Hi, good evening, Eli, at magandang gabi rin po sa ating mga regular listeners at sumusubaybay tuwing Sabado ng gabi dito sa Lunas, no? DCR8 at iba't ibang media channels. Yes. At ngayong gabing ito nga, Doc, pag-uusapan naman natin congestive heart failure. When we say congestive heart failure, ano po bang ibig sabihin nito? Alam naman natin dahil merong salitang heart, puso ang maaapektuhan, ano, Doc? Pero parang nga po sa layman's term, ano, para mas madali pong maunawaan, paano po ito nakakaapekto sa isang tao? Well, unang-una yung pag binanggit nating congestive heart failure, ito yung kumbaga sa sasakyan ipalyado, no? Palyado ang puso. Oo. Lumalya ang puso, no? At siyempre hindi rin ganoon kasimple yun, no? Kasi ang puso napaka-komplikado din yan, Eli, no? There are 4 chambers of the heart, the left side and the right side. May left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. At marami itong mga ugat, no? Ugat at saka mga valve, no? Nandyan yan. Ngayon, pag umalya ang puso, it refers to either maybe pwedeng left side, pwedeng right side. Pero pag ang ibig sabihin nun, hindi dumadaloy ng yung pumping ability of the heart, no? Para mag-pump ng blood that goes into the vital organs, no, of other parts of the body, carrying oxygen and blood with it, is not enough, no? Hindi tama, hindi Sapat. hindi sapat, no? Oo. Kaya masabi nating pumalya. Kasi hindi nga sapat ang pinapump niyang dugo para supply the vital organs. Yes, pero hindi naman ito katulad ng problema sa pulse rate natin, Doc, na bumibilis yung pintig ng puso o di naman kaya bumabagal. Di ba may mga ganon minsang pagkakataon kapag nagpapa 2D echo tayo or ECG, tama ba, Doc? Tama naman, kailangan yung rate ng heart, no? Mahalaga din yun. May role yun sa pagpalya ng puso kasi pag sobrang bagal, siyempre mahina din ang daloy ng dugo, hindi rin maaaring mas malala na pakitin ng isang pagpumalyang puso. Ganun din, pag sobra namang bilis, walang sapat na panahon para mag-refill, no, ang heart. Tinatawag nilang diastolic filling, ano, na during diastole or resting
phase ng heart, dapat nagre-refill siya habang nag-relax. Pero kung hindi sapat, dahil sa sobrang bilis, hindi sapat ang naiipong dugo. So, yun din nagko-contribute yan sa pagpalya ng puso. Oo. So, iba-ibang kadahilanan nito, Eli, no? Ang pagpalya ng puso. Madalas na-encounter ko yan sa mga pasyenteng may nagkaroon ng heart attack. No? Alam naman natin ang mga diabetic patient, madalas ang komplikasyon niyan, yung cardiovascular complication, heart attack, and most of the complication of heart attack is heart failure. No? Kasi naapektuhan yung myocardium, yung muscle that is responsible for the pumping ability of the heart, no? To pump blood para mag-circulate. No? And apektado yan, lalo na kung ang heart attack niya medyo yung tinatawag nating medyo malala or massive or severe. Ibig sabihin ba, Dok, kapag ikaw ay na heart attack, posibleng prone ka na sa congestive heart failure? Yes, Ella, pag apektado yung heart, yung tinatawag nila myocardial wall, myocardial weakness, no? Umihina ang puso. At ito'y nakikita sa 2D echo, no? Yung pag kinunan ng 2D echo, halos hindi gumagalaw ang puso. So, at makikita din yan kasi yung kanyang ejection fraction, ito yung ini-eject na dugo na during the pump is much below, no? Yung natawag nilang below the normal, no? Yung reduced ejection fraction, no? Na reduce ang ejection fraction. Pero So, pwede ba, Dok, na wala kang atake sa puso, hindi nag-occur yun, pero congestive heart failure agad yung maranasan mo? Meron din ganyan, Eli, no? Sa mga pasyenteng may valvular diseases, no? Yung sanhi ng halimbawa, rheumatic heart disease, gano'n. Kaya yung isa rin sa mga complication ng heart attack. At saka yung mga matatandaan na nagkakaroon ng mga valve diseases, aortic stenosis, due to old age. Isa pa, yung mga may arrhythmia, no? Yung irregularity, right? Atrial fibrillation. Minsan na-discuss na rin natin dito. Kasi nga, pag during atrial fibrillation, lalo na yung mabilis ang heartbeat, mabilis ang rate ng puso, nare-reduce yung filling time, yung pag-fill up ng ventricle galing sa left atrium. So, nagkakaroon sa natawag na pooling of blood, ihipo ng dugo doon sa at in fact, mayroon pang instances or complications din na maaaring nangyari while the blood is pooling, no, yung natawag nilang thrombus formation, nagkakaroon ng blood clot, pwedeng prone sila sa ganong klaseng complication. Okay. So, apektado yung yung Circulation? o yung circulation, pag-pump ng dugo. Oo. Pero may kaugnayan rin ba dyan, Dok, yung mga kinakain natin at lifestyle natin kung bakit nauuwi rin po sa congestive heart failure? Like sabihin natin yung mga manginginom, malakas kumain ng mga mamantika, matatabang pagkain, at yung laging prito-prito at preservative instant, ganyan. Yes, Eli, correct ka dyan. Tama yung mga nabanggit mo, no? Yan yung mga pagkain na pinagbabawal namin sa mga pasyenteng may congestive heart failure, no? Yung masadong meat, no? Masadong mantika, oily, at saka yung maalat, no? Kasi nag-retain ka ng maraming sodium due to high salt intake, at saka yung mga karne, masadong processed food. Yun ang kasi mga pagkain niya nag-trigger or nag-worsen yung heart failure. At lalo na kung nag-gain ka ng weight. Oo. Ang kasi dyan, pag meron kang heart failure,
you are not supposed to be gaining weight, no? Lalo na kung mabilis ang weight gain mo kasi kadalasan yan tubig na ipon. At pag maraming tubig, mapapansin mo, nagkakaroon ka ng pagmamanas. Nagkakaroon ka ng tubig sa tiyan, no? Ascites. Minsan nga, pati sa balls, no? Yung, nagkakaroon ng lumalaki dahil naipunan din yan ng tubig. Hanggang sa umabot sa bagay, pulmonary congestion. No, nagko-congest yung lungs. At kaya nga minsan isa sa mga symptoms din ng heart failure yung orthopnea, no? Pag natutulog sila, no, hindi sila para silang nalulunod pag isa o dalawang unan lang, kailangan dalawa o tatlo, no, na mataas ang para hindi sila nahirapan huminga, parang nalulunod. Yung tatawag na 2 to 3 kilo orthopnea. At makikita mo rin yung kanilang mga ugat, atpas, nagkakaroon ng neck vein engorgement pag may failure of the heart, congestive heart failure. At isa pa, yung kung pag inosculptate mo yung pasyente, marami ka nadidinig na mga wheezing sound, nakala mo, paano? Pero yun pala, at saka crackles, no, yung parang crackling sounds sa lungs, no. Yan ang tatawag na bilateral crackles, no. And at saka kung marunong ka mag-auscultate, yung nandidinig mo yung galloping horse sound, no, yung S3 gallop. Yung kailangan meron ka ng stethoscope. Yun, mga ganyan, mga symptoms. At siyempre, primary symptoms yan, siyempre, easy fatigue, shortness of breath, no? Orthopnea, edema, at saka yung extreme, yung pagod na pagod, easy, yung there's so much tired, madaling mapagod. Yes. Even sometimes, depende sa severity ng kanyang heart failure. Kahit na even at resting, hinihingal, no? Konting salita lang, hinihingal. O kahit nakaupo lang sila, Dok, nanonood. Yes. Or kahit minsan yung pagkain nila, Dok, nakakahingal na. Pag ganyang klaseng congestive heart failure mo, dapat hindi yan pinababayaan. Ano? Kailangan agapan, no? Kasi pag binabayaan yan at lumala, it can go into more severe form or advanced form, no? Tulad yan, madala ka sa emergency room kasi nagkakaroon ka ng pulmonary edema or congestion, and it might it might be fatal pag napabayaan kasi pwede ka mag-cardiac arrest. Alamin nga natin, Doc, ito nga po bang congestive heart failure ay may stages rin, na mild, moderate, severe? Yes. Sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV, at ang programang ito ay hatid nga rin po sa atin ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po ang programang Luna sa DZRH at RH-TV. Usapang congestive heart failure at kapartner pa nga rin po natin ang Nature C. Isa rin pong magandang balita para po sa mga tagapakinig natin all over the Philippines. Maaari po kayo mag-take at mag-avail rin po ng Nature C sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. Isang magandang balita, ang Nature C ay available na rin sa Shopee at Lazada. Kung ano na rin naman po ang components at health benefits nito, yan na rin naman po ang ating tatalakayin. Sa pagpapatuloy nga rin po, Doc, ng ating discussion, weak legs, Doc, ay isa nga rin daw po sa maituturing na sintomas o senyales ng pagkakaroon ng congestive heart failure, Doc. Yung parang nanginginig na, Doc, tama ba yun? Yes. Tama yun, Eli. Kasi pag hindi nga maganda ang flow ng dugo or ang oxygen and blood supply dun sa vital organs natin like the legs, no, heart leg muscles, manghihina yan, nagkakaroon ng weakness. So expect the patient to really have a hard time moving, walking, nagkakaroon ng instability in walking, parang natutumba. Yes. At halos hindi makatayo. Ganon ang nangyayari niyan. Oo. But then, yung mga pag mild lang naman, they develop only symptoms during exertion. May mga ganon din. May mga pasyente naman ganon na basta nagkakaroon sila ng compensated heart failure. No? Pero pag decompensated heart failure, yun talaga mga symptoms sila become more severe at very progressive yan, Ella, sometimes in matter of hours nagpo-progress yun nagpo-progress, nagwo-worsen. Oo. So hindi ka na rin talaga makagalaw, Doc, kasi parang irritable, agitated, ganon, 'di ba? At Yes, syempre uncomfortable ka na. Kailangan dalhin sa hospital talaga, hindi ka pwedeng i-manage sa bahay when the patient is in acute heart failure kasi they need oxygen, number one. They need to i-ano mo yung excessive fluid sa katawan to remove through diuretics, yung natawag na water pills, diuretics, para yung volume of water and salt mabawasan sa katawan, And pangatlo, kailangan manatiling okay ang blood pressure, blood sugar, at saka blood blood pressure and yung stroke volume, enough blood enough volume of water sa katawan. Kasi pag sobra naman, na-dehydrate ang pasyente o kaya inulang naman, ganun din ang epekto. Ganun din ang outcome noon. Yes. Importante kasi manatiling normal ang blood pressure para hindi maapektuhan yung ejection fraction and stroke volume. Doc, ito may tanong po dito, na yung magigising daw po siya sa gabi para maihi, ito daw po ba ay may kaugnayan na sa pagkakaroon ng congestive heart failure or dahil nga po diabetic rin siya? Both, diabetic, or nagkakaroon ka ng congestive heart failure kasi nga may tubig sa katawan, excess ang water, nagre-retain ka ng excessive water. So, ang nangyari tayo, nagkakaroon ka ng nocturnal frequency, yung madalas ihi sa gabi.
yan ang simptomas. Kaya nga sabi ko sa mga pasyente, mga diabetic, at ganyan ang symptoms, wala namang prostate problem, usually I recommend further cardiac examination like 2D echo para malaman agad, and most of the time na pag na-detect earlier and you give early intervention or early treatment, mas maganda outcome, hindi na lumalala. Okay. Gaano kadalas dapat magpa-2D echo, Doc? Hindi man kailangan madalas yun. Pwedeng na one or twice a year, kung ikaw may chronic congestive heart failure, para malaman kung ang management mo is okay, is still working, at ma-detect yung mga new abnormalities kung meron man or new complications. Yes. Sa 2D Tulad echo, tulad ng ano, Doc, sorry. Tulad na yung if the patient had thrombus or blood clot, kailangan ma-detect yun, or worsening of or regurgitation and opening of the valves, mga ganon. Dapat at saka siyempre yung sa ECG rin, bukod sa echo, yung ECG, para makita mo rin yung kung meron sang mga arrhythmia, may conduction problem. Example, meron sang high grade AV block, or complete heart block, na siyempre mabagal ang heartbeat, nagko-contribute or atrial fibrillation, nagko-contribute din yan sa pagkakaroon ng heart failure. Oo. Minsan nga okay okay naman ang rate ng atrial fibrillation niya, bigla na lang nagkakaroon ng heart acute decompensated state or heart failure. Kasi nga pag merong halimbawa biglang nagka-COVID or nagka-pneumonia, most of the time pneumonia, na in the past I've encountered patients na nagka-pneumonia, nagde-develop ng congestive heart failure. Yes. Doc, sa pag-undergo po ba natin ng mga 2D echo, ECG, malalaman natin dyan kung anong stage ng congestive heart failure meron ng isang pasyente? Yes, Eli, malalaman doon sa 2D echo. Kasi, yun nga, binibigyan ka ng idea about the status of your ejection fraction, yung mga regurgitation, at saka yung kung meron ng diastolic failure, diastolic failure or another structural abnormalities, or may wall motion abnormalities sa heart. Very, very vital yung information or data that we get from 2D echo. So, paano yung classification natin, Doc, ng stages ng congestive heart failure? Yung stages, yung sinabi ko nga kanina, either mild, moderate, or severe, or New York Heart Classification, yung stage 1, yung pinaka-mild, or asymptomatic when at rest, unless you do extraordinary activity, and stage 4, kung when severe, develop severe shortness of breath even when at rest. Okay. So, ibig sabihin kapag stage 4 ba, death sentence na, Doc? Not necessarily, kasi ito naman reversible pa naman, although walang depende sa cause, ng heart failure. For example, kung ang cause ay valve problem, nagkakaroon ng severe regurgitation, kailangan ma-address yung valve problem with valve replacement or valve repair. Kung kung MI, heart attack, dahil barangay ugat sa puso, kailangan you address this problem with either coronary angiogram and do a angioplasty, and or even bypass surgery, mga ganon. And especially more so with the patients who are diabetic, and when a patient had a heart attack and a diabetic, ang risk niya of sudden death or even recurrent heart attack is very high. So talagang hindi mo dapat lubayan yan at
pabayaan. Kasi yan ang common mistakes ng mga ibang kasi pag diabetic kasi iba kaysa yung wala kang diabetic na nagkaroon ng heart attack. Oo. Bigyan lang nila yan ng maintenance medicine and minsan optimal medical management nag-i-improve Pag diabetic kasi iba no? Lalo na kung may kasama pang hypertension and dyslipidemia, yung tatlong yun you have to manage and address those three problems properly and monitor them regularly. Kaya hindi mo pwedeng pabayaan. You might lose your patient. You don't address those three problems. Yes. So, alamin natin, Doc, treatment, prevention, and importance ng pag-take rin nga po ng mga food supplement like Nature C sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa programang Luna sa DZRH at RHTV at kapartner pa nga rin po natin ang Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy nga rin po, Dok, ng ating discussion, congestive heart failure ang ating topic, ano? At when it comes to treatment, nabanggit nyo nga rin po kanina yung replacement and repair, and of course, yung mga angioplasty. Papaano natin, Doc, ina-identify kung alin dito yung nararapat para sa isang pasyente? Yun, through by diagnosing and by doing workups, angiogram, echocardiogram, even yung imaging, cardiac imaging, at saka stress test, Maraming test mo na pinagagawa para you come up with an accurate diagnosis. Of course, the cardiologist will take care of this problem. Kami naman, I usually have a team. I team up with a cardiologist, especially invasive cardiologist, para to do the invasive tests like coronary angiogram. So, para ma-manage ng maayos ang pasyente. But standard of care is already usually given to the patient. And ang before coming up with a decision whether to is really on the part of the cardiologist concerned. Kung kailangan do a angioplasty or bypass surgery. Emergency ba, Doc, na maituturing yung pagpapa-treat ng congestive heart failure? Yeah, depending yun sa stage LI. Na mild lang naman or class 1, class 2. Pwede ng outpatient management. Pero yung patient who had recurring hospitalization due to congestive heart failure, kailangan talaga manage properly and in the hospital. Or if they develop acute congestive heart failure, kailangan talaga sa setting ng hospital para you have all the facilities at hand to address this problem, Yes. At saka mamanage ang maayos. Oo. Now, we did not mention about patients who have no problem with ejection, stroke volume or blood flow, blood circulation, but they also develop heart failure. Itong tinatawag nilang high output failure, high output failure. These are seen in patients with severe anemia, yung mga pasyenteng nagkaroon ng severe anemia due to diabetic kidney disease. Remember, the kidneys also plays a vital role in producing red blood cells, erythropoietin, So when they don't produce enough erythropoietin, they develop anemia, Yung of course you have to confirm this with serum ferritin, And if you don't address those problems and the patient has severe anemia, they might go into congestive heart failure, high output failure. Yan ang common yan. And another thing, yung mga patients who have cachectic, yung remember yung naglulus ng too much weight, nag-diet, to the point na nagkaroon na sila ng deficiency in vitamin B, B1, B6, B12, or thiamine deficiency. And they can also develop high output congestive failure, congestive heart failure. Yung mga LI. So, at saka yung mga may thyroid problem, yun, especially thyrotoxicosis, yung
because of the very rapid heart rate. No? Maganda nga ang volume mo, output, pero they go into congestive heart failure. Okay. At itong pagkakaroon ng congestive heart failure, Doc, ay gaano natin na determine yung kanilang lifespan, ano? Nakabase rin ba yan sa kanilang stages? Like sabihin natin kapag stage 1, yung iyong congestive heart failure dahil asymptomatic pa nga ito, hindi pa ganun kalala, ay maaaring mas mahaba yung kanilang buhay kumpara dun sa stage 4, tama ba, ng congestive heart failure? Tama yan, Ella. Pag stage 3 and 4, apektado talaga yung lifespan nila. No? In fact, they say that only 50% of the stage 3 and 4, after 5 years, 90% may have already dead, maybe already dead. 90%. Pero kung halimbawa, nasa stage 1 and 2, pwede pang mahaba ang buhay. No? In fact, marami rin ako pasyenteng na nasa nag-stage 1 and 2, after changes in lifestyle, no, they really have to improve their lifestyle by avoiding smoking, alcohol, and start dieting, exercising. Mahalaga Yes. din yan. They improve and optimal medical management. Nag-improve naman. And maabot din sila, tumatagal din sila. Ibig sabihin, they don't die early. Yes. Pero yung tawag dito, Doc, na like sabihin nga natin na itong mga may congestive heart failure, ano, may mga disadvantage ba kapag yung nag-undergo na nga po sila sa mga treatment like angioplasty, may mga ipinagbabawal na sa kanilang kainin, and of course, yung sa kanilang activity? Yes, Ella. Pag na-correct na ang kanilang problem, no, like coronary artery disease, na angioplasty sila, ang laking bagay para mag-improve ang kanilang longevity, kanilang lifestyle na dati-dati hindi nila magagawa. Halimbawa, kapag yung moderate strenuous activity, no, nagagawa na nila. No? Kapag as if they are normal. Kailang, siyempre, ganun pa rin. You have to continue your lifestyle. Your lifestyle, healthy lifestyle. Pero dahil nga po, sorry, Doc? Should continue to adopt a healthy lifestyle. No? Oo. Baka mamaya, tapos ng angioplasty, they go back to smoking, weight, gain na naman ng weight, ganun ulit yun. Mababaliwala. It's like a vicious cycle. Yes. Pero yung sa kanilang physical activity, like sabihin natin kung umaakyat sila ng bundok, pwede pa rin ba daw kahit na angioplasty na sila, or yung mga long travel? Pwede naman, Eli. No? Depende yan sa discretion ng cardiologist kasi they have to undergo naman exercise Test. activity. No? Oo. And malalaman doon sa exercise prescription kung Capable ba sila? Capable ba? Compromise bang heart? Oo. They do this kind of strenuous activity. So, may naman yan ng mga cardiologists. Alright. Pag-usapan rin naman po natin, Doc, paano nga naman po ba makakatulong yung pag-take natin ng mga food supplement like Nature C para po sa mga may kaso ng congestive heart failure? Sa ating pagbabalik, dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White
may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Last part na po ng ating programang Luna Saturday edition sa DZRH at RHTV. Usapang congestive heart failure. Alamin naman natin ngayon, Dok, paano nga naman po ba tayo makakaiwas sa ganitong klaseng sakit? Lalong-lalo na nga ngayon po, medyo nagiging sedentary na yung lifestyle ng karamihan dahil nga po marami pa rin sa atin naka-work from home, mababa yung physical activity kumpara sa mga nagdaang taon na talagang active tayo, 'di ba? Nakakalabas-labas, malaya. Pero ngayon nga po, medyo na kampante na tayo, Dok, sa naging kaugalian natin na nasa bahay lang nakaupo maghapon, hindi na masyadong nagkikilos at hindi na rin po masyadong napapawisan. Yes, Ella, most patient na nag-develop this kind of problem, congestive heart failure, is a result of complications arising from their patient being diabetic, uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, of course, dyslipidemia, and other comorbidities. For example, my patient may thyroid problem, hindi na correct yung thyroid problem. They have to be addressed at the same time. Or may kidney disease. Kadalasan kasi na-encounter namin, patients with diabetic kidney disease are really prone to congestive heart failure. Alam mo, isa sa mga reason yan is that especially in stage 4 and 5 of diabetic kidney disease, ang kanilang phosphorus tumataas. So, nagkakaroon siya ng hyperphosphatemia. So, phosphorus is getting higher. Phosphorus is responsible for controlling the active form of vitamin D, vitamin D3. And when you have hyperphosphatemia, yung yung calcium mo hindi pumapasok sa cell, bone, and because of high phosphorus, it di mapapasok sa bone, sa blood lang yon, and it deposits in the coronary arteries. So kadalasan sa kanila may mga coronary heart disease. Nagbabara yung mga major arteries sa puso due to calcification, too much calcium. So, hindi na pupunta sa bone. Kaya mapapansin mo yung mga diabetic kidney diseases, mga may CKD, maliliit ang kanilang buto. Kasi hindi nga na yung calcium mapasok doon lang sa dugo. At doon sa mga artery ng puso. At kaya ang kanilang puso ay naapektuhan. Kakaroon sila ng coronary heart disease. And eventually, lumalaki ang puso. Nagkakaroon sila ng tinatawag natin congestive heart failure as complication. Okay. Pero papaano naman po, Dok, na maa-absorb ng ating katawan yung mga iniinom nating mga gamot at the same time mga food supplement kung yan nga rin po yung isa sa mga nagiging problema, Dok? Ano po ba yung dapat nating baguhin? Wala tayong magagawa sa mga diabetic kidney disease kundi talaga we have to address this problem with by taking care of our kidney. Sa pagkain, of course, mahalaga talaga dyan yung lifestyle. Pagkain, dapat mababa lang salt. Low salt ang kakainin mo. I think recommended dose is about 2 grams per day. Basta walang added salt. Alright. Alisin dapat yun, pangalawa, dapat avoid being overweight. Kailangan mag-lose ng weight. You have no choice kasi if you keep on gaining weight, kadalasan nag-ano lang dyan, nag-gain ka ng weight because of excessive too much water retention in your body. So, kailangan mabawasan yan. So, yung doctors give water pills or diuretics para mabawasan ang kanilang timbang by losing weight, by losing so much of this sodium or water.
So, mahalaga talaga dito yung lifestyle, healthy lifestyle. Kumbaga magki-cleansing muna, Doc, para absorb nga po ng ating katawan yung mga iniinom nating gamot para nga po matugunan yung sakit natin. Tama yan. Oo. Cleansing and detox. Yan ang ginagawa ng mga no? Yes. Pero ang pag-take naman po ng food supplement, pwede naman po ba, Doc, na isabay? Yes, pwede, no? Kasi sabi ko kanina, pag kulang ka sa vitamin D, especially B1, B6, B12, nada-damage yung nerve, no? Na-apektuhan yung nerve. Kakaroon ka ng neuropathy, no? Neuropathy can affect not only the nerve in the extremities, no, yung mga paa, kamay, even inside the body, no, inside the abdomen, the heart, from the neck down to the lower part of the body, no. So maraming nerve ang maapektuhan, especially pag naapektuhan yung autonomic nerve, no. Yan ang hindi maganda sa pasyente. So we try to avoid this problem, creating this problem by taking early prevention, by taking adequate intake of antioxidants, vitamin D, magnesium, and magnesium mahalaga din yan lalo sa mga yung mga blood vessel na tumitiko para relax. Yung mga component ng Nature C like moringa, calcium ascorbate, zinc sulfate, paano nakakatulong, at antioxidant meron rin to, Doc, 'di ba? Paano po ito makakatulong sa mga may congestive heart failure? Nabanggit mo yung vitamin C at saka zinc. Dalawang yun, synergistically, they work together to boost the immune system. No, pag malakas ang immune system mo at ang pasyente mo hindi madalas nagkakasakit, siyempre, maiiwasan mo yung mga possible complications na lalo na yung mga may comorbidities. No? I remember years ago, no, meron ako I have two or three patients who developed flu-like symptoms. Wala pa yung COVID noon eh. Okay. Gusto ko na yung flu eh. Oo. Ang flu, yan yung nagkakaroon ng parang mild cough, sipon, sore throat, yun lang. At saka body aches and pains, yung myalgia, arthralgia. Usually yan, mga 2 to 3 days. The 4th day, pag wala na eh. Magaling na yan eh. Iinom lang mga paracetamol. Yes. Then I have one patient, 1 week after recovering from flu, nagkaroon ng parang shortness of breath. Kata-kata yun. Pero I remember nga maraming mga komplikasyon can develop after flu. No? So, nadinig akong unusual heart sound. So, na-2D echo ko. Lo and behold, meron siyang viral cardiomyopathy. Yung puso niya napakalaki with the low ejection fraction. So, we managed the patient as cardiomyopathy. There was about more than 5 years. Until now, the patient is still alive. Magandang balita yan, Doc. Nakatulong rin po dyan yung pag-take niya ng food supplement. Nag-food supplement rin po siya. Yun nga ang sabi ko eh. Pag pasyente, pinalakas mong immune system at magkaroon sa ng flu, mild lang or is yung mga possible complications na maaaring dumapo sa pasyente is also much less. Hindi naman sinasabi na totally mawala. Yes. Pero mas mababawasan. Mapapalakas yung immune system, mapapahaba yung buhay, Doc, At I agree ako diyan. Ayan. So, ano nga po ba yung tamang dosage nitong Nature C, Doc, para nga po sa mga may congestive heart failure, sa mga diabetic, at the same time, para naman po dun sa mga gusto rin lang na mapalakas yung kanilang immune system pero wala naman pong iniindang karamdaman. May mga variation po ba ng dosage para sa kanila? May kanya-kanyang variation yan. Kasi kung pasyente wala naman sakit,
healthy naman, once a day lang, enough na yun as a prevention. Pero kung mayroong comorbidities, no? Pero hindi naman ganun na luba or bata pa, 2 capsules a day. Pero kung mayroong during acute ailment, no? Acute COVID, acute respiratory infection, gawin yung 3 times a day. Safe yun, basta wala sa ibang medical problems, especially diabetes, kidney disease. At yung tamang oras ng pag-inom, Doc, meron po ba tayong oras na dapat na stick to this time lang, ano? Yung mga supplement naman, hindi naman yun restrict to the back time to take. Just take it after meals every day. Pwede na yun. Okay. At syempre, ito nga rin pong Nature C ay FDA approved, kaya safe nga rin po, ano, mabibili po sa Mercury Drugstores, Generica Drugstores, nationwide. Para naman po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, Doc, ang inyo pong clinic address and hotline number. Ang hotline number, 0956-064-2056. Yan ang aking cellphone number na pwede nyo text. Text lang po kasi wala po akong load na matawag or sagot na tawag at wala pa akong time pag kasi na-limited din ang time ko. I can also answer your text basta ang tanong nyo may kinalaman sa ating topic. Yes. Ayan. At tapos ang aking clinic open naman daily, Monday to Saturday from 10 to 2. Ang clinic ko po ay nasa De Los Santos, room 518, Medical Arts Building, De Los Santos Medical Center, P. Rodriguez Boulevard, Quezon City. Maraming salamat, Dr. Limuel Tocayaw, at ingat po kayo lagi. God bless po. Thank you, Eli. Good night. God bless and stay safe. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion, congestive heart failure. Ingatan po natin ang ating kalusugan dahil aanhin nga naman po natin ang ating kayamanan kung marami po tayong iniindang karamdaman. Inyo pong nakasama, Ellen Ibensal. Magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.